magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay nasa ika-12 ng topic sa quarter na ito. Ibig sabihin po, isang topic na lang, tapos na ang quarter. At ang ibig sabihin din po, isang topic na lang, tapos na ang ating 2025. Nagagalak po kami na sa loob ng mga nakaraang mga taon, tayo po ay nagsama-sama at lalo po tayong pinapatnubayan ng ating Panginoon sa ating pong gawain ito. Kagaya po ng nabanggit ko, tayo po ngayon ay nasa ika-12 ng topic na ang pamagat po ay tapat ang Diyos. Hindi po muna tayo makakarinig ng mga pagbanggit ng mga pangalan ng mga nag-comment dahil ito pong ating taping na ito ay advance hanggang sa matapos po ang taon. Tayo po muna ay humingi ng tulong na muli sa ating Panginoon bago po tayo magsimula. Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat, patuloy po namin kayong pinupuri sa inyo pong kabutihan. Salamat po sapagkat kami ay inyong binindisyonan at ginabayan sa loob ng mga nakaraang panahon sa amin pong pag-aaral na ito ng inyong banal na salita. Patuloy po nawa kaming gabayan, patuloy po kang buksan ang aming mga puso at isipan upang lalo po naming maunawaan ang inyong mga nais iparating sa amin sa pamamagitan po ng ng programang ito. Palain po si Pastor Levi Perdon sa kanyang pangunguna sa pag-aaral at lahat po ng mga kapatiran at mga kaibigan na sumusubaybay dito, inyo rin po nawa silang tulungan at gabayan. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Amin din pong patuloy na iniimbitahan at hanggat maaari kami po ay pakisamahan ng inyong banal na Espiritu. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ay ating makikita sa Josue 21:45. Wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambahayan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. Ang huling 2 kapitulo ng aklat ni Josue ay naglalaman ng talumpati at panawagan ni Josue sa bayan upang tiyakin ang kanilang natamong tagumpay ay manatili at magpatuloy pa. Ang kapitulo 23 ay nakasentro sa para sa kanilang matagumpay na hinaharap at kung papaano sasambahin si Yahweh. Ang kapitulo 24 naman ay muling sinasariwa ang mga gawa at pamamatnubay ng Diyos sa bayan tungo sa tagumpay, na naglalayong magbigay ng maliwanag na dahilan bakit marapat sambahin ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, ating rerepasuhin ang unang bahagi ng talumpati, ang pagbabalik tanaw sa mga pamamatnubay ng Panginoon at papaanong maipagpapatuloy ang kanilang pagtatagumpay. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan at tatalakayin sa araw na ito. Number 1, papaano ipinapakilala sa aklat ni Josue ang Diyos at bakit? Number 2, papaano inilalarawan ang tagumpay ng Israel at papaano itong pananatilihin? Ito ba ang kailangan din natin? Number 3, ano ang tagubilin ni Josue tungkol sa nalalabing bayan na hindi pa nasasakop at bakit? Number 4, papaano natin uunawain ng mapusok na galit ng Panginoon sa sumusuway? And number 5, the last question, ano ang lihim ng pananatili ng tagumpay? Balikan po natin ang question number 1, papaano ipinakikilala sa aklat ni Josue ang Diyos at bakit? Alright po, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ating pong titingnan ngayon ang katangian ng ating Panginoong Diyos sa Josue 21:43 hanggang 45. Ano po ba ang sinasabi? Sa gayoy ibinigay ng Panginoon sa Israel ang buong lupain na kanyang isinumpa na ibibigay sa kanilang mga magulang at kanilang inari at tumahan doon, at binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoon sa palibot ayon sa lahat ng kanyang isinumpa sa kanilang mga magulang, at walang tumayong isang lalaki sa lahat ng kanilang mga kaaway sa harap nila. Ibinigay ng Panginoon ang lahat nilang mga kaaway sa kanilang mga kamay. Walang nagkulang na isang mabuting bagay
na sinalita ng Panginoon sa sangbahayan ng Israel, lahat ay nangyari. Ayan. So maliwanag po, ipinapakita rito na ang ating Panginoong Diyos ay tapat at banal sa kanyang mga pangako. Hindi maaaring siya'y magsinungaling, hindi maaaring bawasan o dagdagan yung kanyang mga sinabi. Lahat ng kanyang sinabi, ang wika, ay natupad ng lahat at walang nagkulang kahit isa. Yan din po ang sinasabi sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, 11 hanggang 13. Tapat ang pasabi sapagkat kung tayo'y nangamatay, nakalakip niya ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Kung tayo'y magtiis ay mapaghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya ay ikakaila naman niya tayo. Kung tayo'y hindi mga tapat, siya ay mananatiling tapat sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Ang Diyos po ay tapat, hindi maaaring magkulang sa kanyang mga pangako. Sapagkat yun ang kanyang likas, hindi niya maaaring kontrahin yung kanyang likas. Sa atin po, kapag tayo'y nangangako bilang mga tao, ay kahit na gaano natin na iniisip na tayo'y magiging tapat, dumarating at dumarating yung punto na kapag kami sa nagbabago ang ating isipan. Datapwat ang Diyos kailanman hindi magbabago ng kanyang isipan kapag kanyang ipinangako, kanyang tutup din. Kung ang kanyang pangako ay without condition, mangyayari without any condition. Subalit kung ito ay conditional, ay mangyayari ayon sa kondisyon na ibinigay ng ating Panginoon. Kaya makikita po ninyo na bawat salita ng Panginoon ay natutupad ayon sa kanyang mga sinabi. Ang wika nga ni Josue, wala kahit isa na hindi natupad sa kanyang sinabi. Bakit? Sabi ni Pablo, hindi maaring salangsangin ng Diyos yung kanyang sariling likas, ang pagiging tapat. Okay po, sa ating pangalawang katanungan, papaano inilarawan ang tagumpay ng Israel at paano itong pananatilihin? Ito ba ay kailangan din natin? Tingnan po natin sa talatang 1 hanggang 6. At nangyari pagkaraan ng maraming araw nang mabigyan ng Panginoon ng kapahingahan ng Israel sa lahat nilang mga kaaway sa palibot, at si Josue ay matanda na at puspos ng mga taon. Na tinawag ni Josue ang buong Israel, ang kanilang mga matanda, ang kanilang mga pangulo, ang kanilang mga hukom, ang kanilang mga pinuno, at sinabi sa kanila, ako'y matanda na at puspos ng mga taon. At inyong nakita ang lahat ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo. Sapagkat ipinakipaglaban kayo ng Panginoon ninyong Diyos. Narito aking ibinahagi sa inyo ang mga bansang ito na nangalabi upang maging mana sa inyong mga lipi mula sa Hordan, pati ang lahat na nasa bansa na aking inihiwalay hanggang sa malaking dagat na dakong nilulubugan ng araw. At itataboy sila ng Panginoon ninyong Diyos mula sa harap ninyo, at palalayasin sila sa inyong paningin, at inyong aariin ang kanilang lupain na gaya ng sanlita ng Panginoon ninyong Diyos sa inyo. Kaya't kayo'y magpakatapang na mabuti, na ingatan at gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moses, na huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa. Ayan. So sinasabi po rito na ang lahat ibinigay at ibibigay ng Panginoon, kaya ang wika riyan, kinakailangan na sila ay manatiling tapat sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ay nakadepende sa ating Panginoon. Ang ating tagumpay, ang ating kabiguan ay sa ating sariling kagagawan. Datapwat yung tagumpay, ang lahat ay dahilan sa Panginoon. Kaya kung magkaroon ng kabiguan, hindi sapagkat ang Diyos ay hindi naging tapat, kung hindi tayo yung hindi naging tapat sa Kanya. Tingnan pa po natin ang sinasabi sa ikalawang Korinto, Kapitulo 10, talatang 3. Ano ang sinasabi? Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nakipagbakang ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo.
Ayan. So dito po, yung pagtatapat sa Panginoon ay napakahalaga. Bakit po? Mayroon pong kaaway. Mayroon tayong kaaway na kinakailangan na tayo ay maging tapat sa Panginoon sapagkat itong kaaway na ito ay walang ibang ginagawa kundi maghanap ng pagkakataon kung paano tayong ihihiwalay sa Panginoon, sa gayon ay mawawala sa atin ang proteksyon ng Panginoon at magagawa niya yung kanyang nais na gawin sa bawat isa sa atin. So, napakahalaga po na tayo ay maging tapat sa Panginoon. Tingnan pa po natin ang sinasabi sa Efeso Kapitulo 6, talatang 11 hanggang 18. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang aking pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu na kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo makatagal sa araw ng masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So mga minamahal, maliwanag po, mayroon tayong kaaway. Ang kaaway natin, una, ang mga namamahala sa sanglibutang ito. At higit sa lahat, yung espiritu na hindi natin nakikita, ito ang ating tunay na kalaban. Alam po ninyo, maraming mga bagay na tila matuwid sa paningin ng tao, datapwat ang wakas nito ay ang kapahamakan. Kaya napakahalaga na ating pakatatandaan kung ano ang ipinagtatagubili ng Diyos, ano yung kanyang ipinapahayag, yun ang ating susundin. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung pamamaraan po ng pagdidisiplina sa mga anak, sa mga bata, hindi na po kagaya nung unang panahon. Maganda ang layunin, maganda ang nasa isipan, subalit tingnan po ninyo kung ano ang nagiging bunga sa ating kapanahunan. Ang sabi ni Pablo, mayroong masamang panahon na darating at ito na nga po yung kapanahunan. So, yung disiplina sa bata, yung tinatawag natin mga human rights, maganda sa tingin ng tao. Subalit, ang wakas nito ay kapahamakan. So, kinakailangan po na talagang tayo ay maging maingat na ating aalamin ang salita ng Diyos, ang kanyang mga tagubilin. Halimbawa po, sa kalusugan natin, nadiskubre nila noon na sabi ang ating buong katawan ay made of protein. Kaya sabi nila, number 1 ay protein food at yung complete protein. Kaya itinuro sa atin na tayo'y kumain ng karne sapagkat ito ang tanging complete sa protina. Subalit makikita natin na sa bandang huli, kapag ikaw ay mayroon ng arthritis, ikay mayroon ng diabetes, mayroon ka ng cancer, ikay high blood na, sasabihin, iwasan mo ito. Bakit po? Sabi nila, mabuti, number 1. At yung sa halaman, second class. Subalit bakit? Kapag ikay matanda na at may sakit na, o kahit bata pa at ikay may sakit na sa puso, o kaya diabetes, anong sasabihin? Lifestyle change. Bakit po? Mali yung kanilang itinuro. Bagamat maganda sa umpisa sa tingin nila, but the end, kapahamakan. Samantalang ang Panginoon na andun ng kanyang instruction kapag patungkol sa pagkain, ay talagang prutas at gulay ang kanyang inirekomenda. Kung pinahintulutan man tayo ng kumain ng karne, at sabi ng Panginoon, maaari.
Hindi niya sinabing ito ang inyong maging pagkain, kundi sinabi ng Panginoon, makakakain kayo. Ibig sabihin, kung walang-wala, makakakain. Subalit na nangyari, kapag wala nito, sasabihin natin, wala tayong ulam. Nung ako'y ma-assign sa bandang sakop ng mga Visayan speaking, sabi ay, Pastor, sorry, wa tay sudan, utan ra. Wala tayong ulam, gulay lang. Samantalang yun ang the best. So mga minamahal, kinakailangang alamin natin ang sinasabi ng Panginoon at magi tayong matapat at matiyaga na susundin ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. At siyempre pa, huwag kakalimutan yung pananalangin. Huwag kakalimutan yung pananampalataya. Huwag nating kalilimutan yung mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Tayo'y mahal ng Diyos. Kaya bawat instruksyon ay para sa ating kabutihan, mabuti na ating sundin. Okay po, at ngayon sa ikatatlo nating tanong, ano ang tagubilin ni Josue tungkol sa nalalabing bayan na hindi pa nasasakop at bakit? So, tingnan po natin dyan sa talatang 6 hanggang 8, ano ang sinasabi? Kaya't kayo'y magpakatapang na mabuti, na ingatan at gawin ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moses, na huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa, na huwag kayong pumasok sa mga bansang ito, sa mga ito na nangalalabi sa gitna ninyo. Huwag din ninyong banggitin ang pangalan ng kanilang mga Diyos, ni magpasumpa sa pangalan ng mga yaon, ni maglingkod sa mga yaon, ni yumukod sa mga yaon. Kundi lumakip kayo sa Panginoon ninyong Diyos, na gaya ng inyong ginawa hanggang sa araw na ito. Yan. So, ipinagtatagubilin po ni Josue na kinakailangang talagang buong puso at buong kaluluwa, buong lakas nila na susundin ang mga tagubilin ng Panginoon sa pamagitan ni Moses. Huwag liliko sa kaliwa, huwag liliko sa kanan. Pakatatandaan po, ang ibig ni Satanas, tayo'y mahulog. Wala siyang pakialam kung tayo'y mahulog sa kaliwa o mahulog tayo sa kanan. Ang mahalaga sa kanya, tayo ay mahulog. Kaya ang wika, huwag kayong liliko sa kaliwa man o sa kanan. Ibig sabihin, huwag ninyong pababayaan, huwag din naman kayong panatiko na dinadagdagan ninyo kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon, kundi kung ano talaga ang sinasabi ng Panginoon. Tingnan pa natin sa talatang 12 at 13. Kung inyo ngang tatalikuran sa anumang paraan at kalakip sa nangalabi sa mga bansang ito, sa mga ito na nangalabi sa gitna ninyo, at kayo'y mag-aasawa sa kanila, at kayo'y lalakip sa kanila, at sila ay sa inyo, ay talastasin ninyong lubos, na hindi pa palalayasin ng Panginoon ninyong Diyos ang mga bansang ito sa inyong paningin, kundi sila'y magiging silo at lalang sa inyo, at panghampas sa inyong tagiliran, at mga tinik sa inyong mga mata, hanggang sa kayo'y malipol dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Yan. So, ang pinakapunto po rito na sinasabi, tayo ay matuturuan nila. Kaya ang wika, huwag kayong makikilakip. Kinakailangan sila talaga ay maitaboy. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat tuturuan nila kayo ng pagsunod sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Sapagkat tatandaan po natin, ang tendency natin ng mga tao ay papunta sa kasamaan, hindi sa kabutihan. So, hindi mo kinakailangang turuan ng masama ang tao, tigilan mo lang na turuan ng tama. At ang tao ay papunta talaga sa kamalian. So, kung mapapansin po ninyo, 40 years ang Panginoon nagtiyaga sa kanila na sila ay turuan. Subalit 40 years, paulit-ulit sila ay nagkakasala, sila ay nagkakamali. Bakit po? Yun po ang tendency ng tao. Kaya nga, kung ang Diyos ay nagiging mahigpit patungkol sa pakikipagsanib sa isang pamilya na hindi ka mananampalataya, ay sapagkat alam niya yung ating mga tendencies, yung ating kahinaan. Bagaman tayo ay ginagabayan ng Banal na Espiritu, malakas pa rin ang hugot ng ating laman. Kaya sa pag-ibig ng Diyos,
siya ay nakikiusap sa atin na huwag makipamatok sa hindi ka pananampalataya. Hindi sapagkat sila'y masama, kung hindi sapagkat ang kinagisnan nila ay mali at yun ang malimit na gagawin. At tayo na dating nanggaling sa ganon, nandun din yung ating tendency pa. Hindi pa yung lubusang naalis. Kaya, ang sabi ng Panginoon, ayaw ko na kayo ay mahawa, sapagkat kung kayo ay mahawa at tumulad sa kanila, palalayasin din kayo rito kung papaanong sila'y pinalayas ko sa lugar na ito. At ngayon po sa ating pang-apat na katanungan, papaano natin uunawain ang mapusok na galit ng Panginoon na sumusuway? Okay, tingnan po natin dyan sa Kapitulo 23, talatang 15 at 16, ano po ang sinasabi? At mangyayari na kung papaanong ang lahat ng mga mabuting bagay ay nangyari sa inyo, na sinilita sa inyo ng Panginoon yung Diyos, ay gayon dadalhin ng Panginoon sa inyo ang lahat ng mga masamang bagay hanggang sa kayo'y malipol niya dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Pagka inyong sinalangsang ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos, na kanyang iniutos sa inyo at yumaon at naglingkod sa ibang mga Diyos at yumukod sa mga iyon, ang galit nga ng Panginoon ay mag-aalab laban sa inyo at kayo'y malilipol na madali sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa inyo. So, tandaan, ang lupain ay ibinigay ng Panginoon sa kanila. Bakit? Sapagkat napuspos ng kasamaan yung nananahanan sa lupain na yaon. At yun ang pinakamagandang lupain na nais ng Panginoon i-enjoy ng kanyang bayan, ng kanyang mga anak. So, sinasabi rito, kayo ay manatiling tapat sa Panginoon. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang kalooban. Sapagkat alam ng Panginoon na mayroong kaaway nga po na umuungal na parang leon na naghahanap ng kanyang masisila. Ayaw ng Panginoon na tayo ay masila ng kaaway. So tayo ay nabubuhay, tayo ay nananatili sapagkat tayo ay iniingatan ng Panginoon. Datapwat kung tayo ay tatalikod sa Kanya at hihiwalay sa Kanya, tiyak na tayo'y malalapa ng liyong gumagala na umuungal. So, napakalaga po nito. Yung sinasabi ng Panginoon na napakahigpit, yun po kasi ay talagang sadyang mangyayari kapag tinalikdan natin ang Diyos. Sapagkat ang kaaway nga po, naririyan, walang ibang nais kung hindi tayo ay ipahamak. Ang wika nga ng Panginoon, ang kaaway ay naparito upang pumutay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at ng kasaganaan nito. Yun ang ibig ng Panginoon, magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Datapwat ang ibig ng kaaway, tayo ay malipol. So sinasabi ng Panginoon, kayo'y aking lilipulin. Sinasabi lang ng Panginoon, iiwanan ko kayo, malilipol kayo ng kaaway. So yun po ang, pero ang Panginoon, tinitake niya yung responsibility kasi tinalikdan niya. Kasi kung hindi niya tinalikdan, hindi maaring lipulin ng kaaway. Subalit hindi naman maaari na siya ay magpanatiling nag-iingat sa atin habang siya naman ay ating tinatalikdan at ang ating pinaglilingkuran ay yung ating laman, pinaglilingkuran natin yung espiritu ng sanglibutan ito, pinaglilingkuran natin ang espiritong hindi nakikita. So, napakahalaga po na tayo talaga ay manatiling tapat, na nagtitiwala sa Kanya, na sumusunod sa Kanya, at nagtatalaga ng ating buhay sa Kanya, sapagkat nariyan po ang kaaway, nagbabantay parati para tayo ay ipahamak. Tatandaan po natin, ang sabi, tayo ay mga laman at dugo, kaya tayo'y namamatay. Sa dahilan ito, ang ating Panginoon ay naparito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay kanyang malipol yaong may kapangyarihan sa kamatayan, walang iba kung hindi ang dyablo. Mababasa po ninyo yan sa Hebreo 2, talatang 14 at 15. Ngayon po sa ating last question, number 5, ano ang lihim ng pananatili ng tagumpay? Ayan. Tingnan po natin sa Kapitulo 23, talatang 11. Ano sinasabi? Magpakaingat nga kayong mabuti sa inyong sarili na inyong ibigin ang Panginoon ninyong Diyos. Ayan. So, sabi po rito,
ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Ganon din po ang sinasabi sa Deuteronomio 6:5. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Yan, iibigin daw po ang Panginoon ng buong puso, ng buong lakas, ng ating buong kaluluwa. Ano ang ibig sabihin nito? Pagpasyahan po natin na sundin ang Panginoon kahit na sa tingin natin parang hindi mahalaga o kahit na tingin natin ay parang ito ay hadlang sa atin, tandaan natin wala ang Panginoong ibinigay na anumang sa ikapapahamak natin. Lahat ng kanyang tagubilin ay para tayo ay mabuhay. Tayo ay maging mapanatag. Yan ang layunin ng kautusan ng Panginoon. Subalit kapag minsan palibasang tayo ay mahina, ang ating tingin para bagang hadlang. Halimbawa, nag-aaral ka, pagkatapos may klase ng Sabado, para sa atin para bagang ito ay kung hindi natin lalabagin yung araw ng Sabat, para bagang lugi tayo. Subalit pagkatatandaan, sa panahon na inaakala natin tayo'y lugi, tayo ay nagtagumpay, tayo ay higit na mapagpapala ng ating Panginoon. So yun sinasabing, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo. Ang ibig lang sabihin, pagpasyahan natin na sundin natin ang Panginoon kahit na anong mangyari. Hindi po yung dapat nararamdaman mo sa iyong puso na talagang mahal na mahal mo ang Panginoon, kundi ikaw ay nagpapasya na talagang susundin mo ang Panginoon dahilan ikay nananampalataya na ang Panginoong Diyos ay pag-ibig, ang Panginoong Diyos makapangyarihan, ang Panginoong Diyos nagbigay ng kautusan para sa ating kabutihan. Ang sabi nga sa Ezekiel 20:23, ibinigay ko sa kanila ang aking mga kautusan na kung ito'y kanilang susundin ay mabubuhay sila. So ibig sabihin, yung kautusan ng Panginoon, ang layunin upang tayo ay magkaroon ng buhay at ng kasaganaan nito. At yan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang mga summary ng ating pinag-usapan. Number 1, ang pagiging tapat ay likas na ng Diyos, kaya't makakatiyak tayo na bawat pangako ay matutupad. Number 2, ang tagumpay ay kaloob ng Diyos at ito ay mapagpapatuloy hanggang tayo ay patuloy na nagtatapat sa Kanya. Number 3, likas natin ang kahinaan, kaya't marapat nating iwasan ang pakikisanib sa di nananampalataya sa Diyos. Number 4, anumang tagumpay at kalayaang meron tayo ay tanging sa pamamagitan lamang ng Diyos. At ang kaaway ay laging naririyan, kaya't marapat tayo'y laging nakakapit sa Diyos. Number 5, ang ibigin ng Diyos, laging sundin ang tanging paraan ng tagumpay at kaligtasan. So mga minamahal, sana po ay muling nakatulong itong ating maikling pag-aaral na ito na upang patuloy nating kamtan ang pagpapala ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, nagpapasalamat po kami sapagkat aming napag-unawa ngayon na ikaw naming Diyos ay Diyos na tapat at walang ni isa man na hindi matutupad sa iyong ipinangako kung kami ay magiging tapat sa iyo. Salamat po sapagkat iyong ipinaunawa na mayroong kaaway na walang ibang nais kundi kami ay ipahamak, na kami ay puksain. Kaya tulungan kami ng Banal na Espiritu na laging nakatalaga, na sumunod at magpasakop sa iyo sapagkat ang aming tagumpay ay nababatay sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig at sa iyong banal na biyaya. Huwag nawa kaming umasa sa aming sariling lakas, sa aming sariling mga karunungan, kundi kami magtiwala ng lubusan sa iyong karunungan, lakas at kapangyarihan, pagmamahal para sa bawat isa sa amin upang kami ay manatiling nagtatagumpay, ligtas at handa sa pagbabalik ng aming Panginoon. Ipagpatawad po nawa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at ang pagpapala po nawa ng kalangitan ay ipagkaloob sa bawat isa sa amin kasama ng aming mga mahal sa buhay. Ito po ang aming pakiusap sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, Merry Christmas po. Ang pagpapala ng Panginoon sumaating sama-sama. Hanggang sa susunod po, tayo'y magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon.